Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Grabe, kumpletong-kumpleto ng gamit ko dito. Lahat pa bago. Si Mommy Kim talaga. Kaya pala sabi niya, wag ko na raw kunin mga gamit ko sa bahay. Nangiti na napailing na lang ako habang kumukuha ng damit. Matapos kong mareda ang isusot na pantulog, ay inupo ko sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang buong kwarto ni Gabriel. Ang linis ng kwarto niya. Gray ang kulay ng kwarto, black ang kulay ng bedsheet at comforter at may malaking TV. May beranda, mga paintings at saka small rep. Tumayo ako para tingnan ang rep. Yumuko ako at binuksan ang rep. Ang daming chocolates, mga beer, water, and Chucky. Seriously? Nainom na ganito si Gabriel? This is my favorite. Hey! Nagulat ako nang sumigaw si Gabriel. Napalingon ako sa kanya na nagmamadaling tungo sa akin. Salubong na salubong ang mga kilay nito. Sino may sabi sa'yo mga ilam ka namang gamit ko? Galit na sabi niya. Sorry. Hindi ko sinasadya. Na-curious lang ako sa laman ng rep mo. Nakayuko kong saad. From now on, don't touch my things. Understand? I'm sorry, Gabriel. Tumalikod na ako at nagmamadaling kinuha ang mga damit ko. Dumiretso ko sa CR at pagsara ko ng pinto ay napasandal ako dito dahil sa sobrang kabatakot. Ano bang kinakagalit niya? Tinignan ko lang naman ang laman ng rep niya eh. From now on ay hindi na ako mangingiam ng gamit niya. Nagsimula na ako na maglinis ng katawan. Paglabas ko ng CR, nakita ko nakasandal sa headboard ng kama si Gabriel habang nakarap sa laptop niya. Sabi niya, inaantok na siya. Bakit gising pa rin siya? Bumaba ang tingin ko sa gilid ng kama. May nakalatag na foam at unan at comforter. Tumingin saglit sa akin si Gabriel bago binalik ang tingin sa ginagawa. Matulog ka na, Mia. You sleep on that bed. Sabay turo niya sa gilid ng kama niya. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya. Akala ko ba? Sa lapag siya at ako sa kama. Muli niya akong tiningnan. What? Iritadong tanong nito. Akala ko ba? Sa kama ko at ikaw sa lapag. Di ba yun ang sabi mo sa akin? Ang ganda-ganda ng sabi niya sa akin nung nag-uusap kami, tapos ganito? Tinigil niyang ginagawa at tumingin ito sa akin. Nagbago ang isip ko. Bakit ako sa lapag matutulog? Kama ko to at kwarto ko to. Kaya ako dapat matulog dito sa kama. At ikaw, nakikitulog ka lang naman eh. Sige na, Mia, matulog ka na. Masyado kang istorbo. May ginagawa ako. Muli nitong bumalik sa kanyang ginagawa. Binaliwala na ang presensya ko. Bumuntong hininga na lang ako at lumapit sa higaan ko. Wala namang problema sa akin sa lapag matulog, pero sana hindi niya sinabi na ako matulog sa kama at siya sa lapag. Pero dito ako natulog sa kwarto niya. Akala ko pa naman ay may kaunting bait siyang natitira sa katawan at nagkamali pala ako. Nagtalokbong na lang ako. Ganito ba ang magiging buhay ko? Hays, ngayong unang gabi na mag-asawa kami, pero grabe namang nangyari. Paano pa kaya ang mga susunod? Sa isang araw pa aalis sila Mommy Kim papunta sa Paris para sa isang business meeting. Meaning, dito pa rin ako matutulog sa kwarto niya at ganito ang setup namin.
Tapos magpapanggap pa ako na sweet sa kanya kapag nandyan sila Mami Kim. Sana lang makayanan ko yun. Naatim niyang matulog ang babae sa lapag ay hindi man lang magpaka-gentleman. Nakakainis. Oo, alam kong hindi niya ako gusto at kasalanan ko to. Napilitan lang siya, pero sana igalang naman niya ako at pakisamahan ng ayos. Babae pa rin naman ako eh. May nararamdaman. Hindi ko na malayan na may tumulong luha na sa aking pisngi. Ganito ba naging epekto sa kanya? Nang pag-iwalay nila ni Cole? Parang wala na siyang puso. Sobrang cold. Walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Nakakasakit na siya ng damdamin. Gumising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Ngumiti ako at saka nagunat na. Ang sarap ng tulog ko ah. Kahit nasa ibang kwarto ako at kahit na naging pangit ang gabi ko. Naalala ko, nilipat ko nga pala dito sa paanan ng kama ang hinihigaan ko. Baka kasi daan-daanan ako na mahal na hari. Baka mapakan pa ako. Lumingon agad ako sa kama para tingnan kung nandun pa ang asawa ko. Nandun pa ito at masarap na tutulog. Tinignan ko ang oras at mag-alas 7 ng umaga. Bakit hindi pa siya gumigising para mag-asikasong pumasok? Alas 8 na kaya dapat nasa opisina na siya. Gusto ko siyang gisingin kaso baka magalit naman. Hayaan na nga. Baka pagod at inaantok pa kaya hindi pa gumigising. Tumayo na ako at dumiretso sa CR. Habang nagtututbrush ay may biglang pumasok sa isip ko. Alam ko, ngayon palang luto ng umusal ang mga katulong. Tutulungan ko sila mag-prepare. Mabilis ako nag-asikaso at lumabas ng kwarto ni Gabriel. Paglabas ko ay sobrang tahimik. Mukhang tulog pa sila Tito Troy, pati na rin sina Jenny. Pagbaba ko, dumiretso agad ako sa kusina. Naabutan ko sila Manang Linda na nag-aasikaso ng almusal. Good morning po. Masaya kong bati sa kanila. Good morning po, ma'am. Good morning, Iha. O Iha, ang aga mong magising. Nagluluto pa lang kami ng almusal. Ngumiti ako kay Manang Linda habang lumalapit sa kanila. Okay lang po, Manang. Gusto ko po, tulungan kayo mag-prepare ng breakfast. Naku ma'am, wag na po. Kaya na po namin. Sabi naman Isa, ang pinakabatang katulong ng mga Montemayor. Apo siya ni Manang Linda. Okay lang Isa, sanay naman ako. Kahit sa bahay tumutulong ako magluto ng almusal. Sanay ako sa mga gawaing bahay. Ang swerte po pala sa inyo ni Sir Gabriel. Kasi maganda na po kayo tapos mabait pa at marunong sa gawaing bahay. Nakangiting sabi ni Isa. Nahiya naman ako dahil sa sinabi niya. Naku Isa, kung alam mo lang ang setup namin ni Sir Gabriel mo. Naku hindi naman Isa. Mukhang gusto mo ipagluto ang asawa mo. O siya, halika dito Iha. Mabilis akong sumunod kay Manang Linda. Oo, gusto kong ipagluto ng almusal si Gabriel. Bilang asawa niya, ay asikasuhin ko siya kahit ganito ang setup namin. Manang? Di ba po maaga nagigising si Gabriel? Lalo na po kapag may pasok sa opisina? Oo, alas 6 pa lang, gising ng batang yun para mag-jogging saglit. Tapos pagbalik, magkakape lang, aakyat sa taas para mag-asikaso. Tapos papasok na sa opisina. Ganun lagi ang routine niya tuwing umaga. Kahit nandito ang mga magulang niya. Kaso ngayon, nagtataka nga ako. Dapat ganitong oras, nakalis na siya ng bahay. Tulog pa ba siya Iha? Mahabang litanya ni Manang Linda. Opo Manang, hindi ko na po ginising kasi baka magalit sa akin. Nagtataka nga rin po ako kung bakit tulog pa rin siya. Baka pagod Iha. Sabay tingin sa akin
na makahulugan. May sumili din na mapaglarong ngiti sa mga labi niya. Baka napagod kagabi? Ay inulit pa talaga ni Manang Linda. Naku, kung alam niyo lang Manang ang nangyari kagabi. Pagod yun sa kakalaptap niya at pagsungit sa akin kagabi. Never naming magagawa ang nasa isip niyo Manang. Naku si Manang, ibang nasa isip. Baka po napuyat kagabi. Bago po kasi natulog kagabi, nakarap po siya sa laptop niya. Madaling araw na tapos. Nakangiti pa rin si Manang bago umiling-iling. O siya iha, ikaw nang bahala sa omelet. Yan ang gustong almusal ng asawa mo. Saka isang bacon at tinapay. Tapos black coffee ha. Kami nang bahala sa ibang almusal. Diyan ka muna mag-focus sa pagkain ng asawa mo. Tumangutango ako. Omelet pala ang gustong almusal ni Gabriel. Sa bagay, pag nagpupunta ako dito sa kanila ay tanghali na. Hindi ko sila naabutan mag-almusal at kung maabutan ko man ay wala na si Gabriel. Simulan ko nang gawin ang almusal ng asawa ko. Sana magustuhan niya ito kahit ito man lang. Matapos kumalagi sa plato ang omelet at bacon ay kinuha ko naman ang isang mug para lagyan ng coffee. Mamaya ko na siya lagyan ng mainit na tubig para sure na mainit pa pag ininom niya. Ayan, sakto natapos na. Masaya kong sabi. Tapos ka na ba iha? Halika na. Ilagay na natin ang luto natin sa lamesa. Mamaya-maya ay bababa na sila Sir Troy. Okay po Manang. Binuhat ko ang 2 plato na pinaglagyan ko ng niluto ko. Dinamihan ko ang bacon at yung omelet at pili ko rin kumain. Habang inayos ang lamesa ay sabay pumasok sila Mami Kim at saka si Jenny. Kitang-kita ang gulat sa kanilang lahat na makita ko naghain. Ngumiti ako ng matamis at binati sila. Good morning Daddy. Good morning Jenny. Oh my gosh iha anak. Ang aga mong nagising at pinasadaan ako ng tingin ni Mami Kim sabay baling sa inayos kong bacon. Ikaw ang nagluto anak? Tumango ako. Yes Mami. Maaga po kasi ako nagising kaya tumulong po ako kila Manang. Naupo na si Daddy Troy. Natakatingin ito sa omelet na niluto ko. Bumaling ito sa akin at tipid na ngumiti. Alam mo ang paborito ng asama mong almusal iha? Mukhang ikaw nagluto nito pero sandali. Nandyan pa si Gabriel? Opo Daddy. Nang lumabas po ako ng kwarto, tulog pa po siya eh. Tumangutango si Daddy. Hindi ata papasok sa opisina ng batang yun. Dapat kanina pa siya nakaalis. O that's why nagluto si Mia dahil nandyan ang asawa niya. Ngumiti na lang ako kila Mami at Daddy habang tinatanggal ko ang apron na suot-suot ko pa pala. Napansin ko nakatingin sa akin si Jenny na may nakakalokong ngiti ito. Umiling-iling pa ito sabay kuha ng tinapay. Excuse me po Mami, Daddy. Gawin ko lang po yung kape ni Gabriel. Hindi ko pa po kasi nilagyan ng tubig. Baka po kasi lumamig agad. Sige iha. Napakasweet mo naman pala. Napakaswerte ng sayo ng anak namin. Sakto yan. Mamaya-maya, bababa na yun dito. Nakangiting saad ni Mami Kim. Kayo po, gusto niyo din po ba ng kopi? Sige iha. Gusto ko rin magkape ngayon. Lumingin ako kay Daddy Troy na nakangiti lang sa amin. Kumuha ko ng tray at nilagay ang 3 kaping ginawa ko. Maingat ko itong binuhat at naglakad palabas ng kusina. Paglabas ko, lahat sila ay nakatingin lang sa isang direksyon. Sinundan ko tinitingnan nila at namilog ang mga mata ko. Hala, gising na siya at kumakain na. Madali ako naglakad at natataranta pa ako dahil kumakain na si Gabriel. Lahat sila'y nabaling sa akin at tipid akong ngumiti. Nilapag ko ang kape sa gilid ni Mami at Daddy at kinuha ang isa para bigay kay Gabriel. Here,
Sabi sa akin ni Manang, black coffee daw ang gusto mo. Eto oh, ginawan kita. Kinakabahan ako habang nilalagay ang kopi sa gilid ng plato niya. Tumingin siya sa akin at sumilay ang ngiti. Napamang ako dahil ngayon lang siya umiti ng ganito sa akin. Thanks baby. Namula naman ako dahil sa sinabi niya. Baby? Kinikilig ba ako? Hala, anong nangyayari? May sakit ba si Gabriel? Maupo ka na at kumain. Malambing nitong sabi sa akin. Tumango ako at maupo na sana sa tabi ni Jenny nang hawakan nito ang kamay ko. Where are you going? Nakakunot nung saan nito. Maupo sa tabi ni Jenny. Nanggaling lang akong sabi. Napatayo ko ng tuwid nang tumayo ito. Sinundan ko siya ng tingin. Inurong itong upuan sa aking harapan. From now on, dito ka na maupo sa tabi ko, okay? Maupo ka na. Bakit ang bait niya? At ang sweet. Nahihiyang naupo ako habang ang mga kasama namin ay pinagmamasdan lang kami. Bumalik na ulit sa pagkakaupo si Gabriel at kumain na. Napangiti ako na 2 omelette agad ang nasa plato niya. Ang sarap ng omelette na gawa ni Mana ngayon. What did she put in it? This is more delicious than the first one she made. Mas lumawak ang ngiti ko dahil na gusto niya ang gawa kong omelette. Anak, hindi si Manang gumawa ng almusal mo ngayon. Luto yan ng asawa mo. Nakangiting sa ni Daddy Troy. Napatigil naman sa pagkain si Gabriel at hindi makapaniwala at tumingin sa akin. You cook all of this? Tinuro niya ang bacon at omelette na nasa harapan niya. Oo, Gabriel. Tinulungan ko sila Manang mag-prepare ng almusal. Maaga kasi ako nagising eh. Nahiyang sabi ko at tumangutango ito. Masarap. Buti na lang, hindi ako pumasok ngayon at natikman ko ang luto mo. Thank you baby. Napatigil ako sa paggawa ng omelette nang halikan niya ako sa aking noo. Honey, ang ganda nila pagmasdan ano? Napaka-sweet. Kinikilig na sabi ni Mami Kim. Nag-init ang pisngi ko dahil lahat sila ay nanonood sa aming dalawa. Nakakatuwa ang pagmasdan. Ipagpatuloy niyo lang yan. Nagtanguan naman kami bilang tugon at kumain na. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain na magsalita si Daddy Troy. Anak, teka, bakit nga pala hindi ka pumasok? Tumingin ako kay Gabriel na bala pa rin sa pagkain. Tinigil ito saglit ang pagkain at binaba niyang kutsara at tinidor. Nagpunas nito ng bibig bago sinugot ang ama. Well, naisip ko dad na magpahinga muna. Lalo na't kakakasal pa lang namin dalawa ni Mia. Gusto ko muna siyang bigyan ng oras bago ako bumalik sa trabaho. Sigurado magiging busy naman ako eh. Tumingin sa akin si Gabriel at ngumiti ng pilit. Hinawakan din ito ang kamay ko na nakapatong sa lamesa. Tinigil ko kasi ang pagkain. Gusto ko dad. Gusto ko siyang makilala ng lubos si Mia at gusto ko siyang makabanding. Okay lang ba sa'yo yun baby? Ha? Ano? Oo naman. Bakit nauutal Mia? Nakakahiya ka. That's good. Mas mabuting ang huwag ka na munang pumasok at magbandi kayo mag-asawa. Ako na munang bahala sa kumpanya. No dad, don't worry. Si Camille ang bahala sa kumpanya. Gusto ko rin dito kay ni mom at dad. Magpamalibanding tayo. Sa susunod na araw, aalis na kayo. Tama na muna ang trabaho. Mag-relax muna kayong dalawa ni mom. Well, may mga dinanood akong movies kagabi. Let's watch it. That's a good idea, son. Maganda nga mag-relax muna tayo. Napakasweet naman ng anak ko.
Well, I'll call Erin. Pupuntahin ko sila dito para makapag-relaxin sila. Okay lang ba sa'yo yun, anak? Nai-excite na saad ni Mami Kim. Of course, Mom. Alright, let's finish our breakfast then. Nakakatuwa naman na may ganitong naisip na plano si Gabriel. Kakain na sana ako ulit nang mapasin ko ang seryosong titig ni Jenny sa kuya niya. Napalingon ito sa akin nang maramdaman niya na may nakatingin sa kanya. Umiling-iling to sa akin bago pinagpatuloy ang pagkain. Anong ibig sabihin nun? Bakit ang seryoso ang tingin ng kuya niya? Hanggang kinagabihan ay nagiyanan sila magpahinga. Sobrang saya raw nila at wala sang iniisip na trabaho ngayon para doon silang bumalik sa pagkadalaga at pagkabinata. Natatawa na lang ako sa kakulitan ng parents namin. Naunang umakyat si Jenny sa taas. Hindi ako masyadong pinansin ito at hindi rin siya lumalapit sa akin dahil buong maghapon kami magkasama at magkausap ni Gabriel. Nagpaalam na rin si Ma'am na uuwi na. Humilik ako sa pisngi nila at niyakap sila Dad. Masaya daw sila para sa akin. Na makali sila Ma'am at Dad ay nagpaalam na rin sa amin sina Daddy to rin naakyat. Magpapahinga na raw sila. Habang kami ni Gabriel ang naiwan dito sa sala. Tumayo ako para sana ayusin ang mga unan na nakakalat. Pero napatigil ako na magsalita si Gabriel. Good job, Mia. Nice act. Paniwalang-paniwala natin ang mga magulang natin. Para akong nabato sa kinatatayuan ko. Nilingon ko siya. Seryoso na ito ngayon habang nakatingin sa akin. Bumalik na naman ang nakakatakot na si Gabriel. Hindi ko alam na magaling ka palang umarte, Mia. Bukas, dapat ganito ulit. Habang nandito ang mga magulang ko, dapat sweet tayo sa isa't isa. Kailangang maniwala silang okay tayo. Naiintindihan mo ba ako? Ginagawa ko to para hindi sila maghinala. Basta, sabayan mo lang lahat ng gagawin ko, okay? Tumayo siya at muli akong tiningnan. Mauna ako sa taas. Magsha-shower pa ako. Umakyat ka na lang pagkatapos ka na sa mga gagawin mo. Ayusin ko na rin ang higaan mo sa lapag. At isa pa, hindi masarap ang niluto mong omelette. Masyadong maalat. Sinabi ko lang yung kanina. Para matuwa sila Mom at Dad. Sa susunod, huwag mo na akong lulutuan, okay? Hayaan mo sila man ang gumawa ng almusal ko. Umarte ka lang pag nandyan ang parents ko. Pero pag wala, manihimik ka lang. Sige na, aakyat na ako. Dalian mo dyan. Baka saraduhan kita ng pinto pag nagtagal ka pa. Naglakad na ito, pakit sa taas. Pinagmasdan ko lang siya. Nang mawala siya sa paningin ko, ay napaupo na lang ako. At doon ko naalala ang lahat ng pinag-usapan namin. Hindi ko alam ang irereact ko at sobrang sikip ng dibdib ko. Ang tanga-tanga mo, Mia. Bakit mo kinalimutan na may usapan nga pala kayo? Nadala ka sa ngiti at kaswitan niya. Hindi mo naisip na umaarte lang asawa mo. Isa ka rin sa naloko. Hinayaan mo ang sarili mong mahulog sa kamandag ng asawa mo. Masyado kang marupok, Mia. Akala ko naging okay na siya. Akala ko lahat na pinakikita niya ay totoo na. Akala ko ay tanggap na niya. Pero mali. Umaarte lang siya. Sobrang sama mo, Gabriel. Bakit ikaw pa ang minahal ko? Pero sige. Sasabihan ko yung arte mo. Yung palabas na gusto mo. Tumayo ako at inayos ang dapat ayusin. Simula ngayon, Mia, itatak mo sa makitid mong kukote na lahat ay papakita sa iyo ng kaswitan ni Gabriel ay pagpapanggap lang. Kinabukasan ay naglakad patungong supermarket si Mia. Abala ito sa pagkalikot ng kanyang bag na dala. Hinahanap nito ang listahan na ginawa niya kanina. Dahil busy at nakapokus ito sa bag, ay may nakabangga ito. Ay sorry,
Sorry po kuya. Natatarantang saad niya. May ininutong prop ng mabangga niya. Tumapon ito sa damit ng lalaking nakasalubong niya. It's okay miss. May naong sabi ng lalaki habang pinupunasan nito ang kamay na natapunan din. Sa itsura pa ng damit nito ay kitang mamahali na. Naku kuya, nadumi na yung damit mo. Sorry talaga. Papalitan ko na lang? Nahiyang sad niya sa lalaki at ngumiti naman ito sa kanya. Napatulan na naman si Mia dahil sa pagngiti nito at halos mawalan ang mga mata nito nang ngumiti dahil sa sobrang singkit. Hindi na miss. Meron man akong t-shirt sa kotse ko. Kukunin ko na lang doon. Dahil guilty at nahiya pa si Mia ay nagpumilit pa rin siya. Kahit na kuya. Ibibilan lang kita. Saan mo ba nabili ang t-shirt mo? Bibilan lang kita ng bago. Natawa sa kanya ng bahagya ang lalaking ito. Miss, sa Paris ko pa to binili. Walang ganito sa Pinas. Huwag ka na mag-alala. Okay lang naman. Nahiya lalo si Mia. Sa Paris pa pala binili. Kasi hindi ko matim na hindi bayadan o palitan yan. Lalo na, at mukhang mahal pa. Dahil sa Paris mo binili. Tapos natapunan ko lang ng prof. Okay lang talaga miss. Saka, pinagbasdan siya ng lalaking kaharap. Tiningnan ang katapat nila na supermarket. Mukhang may bibilhin ka pa. Sige na, okay lang yun. Huwag ka na mag-alala. Nakangiting untag ng lalaki. Dahil ayaw niya magpatalo ay biglang may naisip si Mia. Malabak itong umiti sa lalaki kaharap at nagsalita. Alam ko na. Sabi mo kanina, may damit ka sa kotse mo, hindi ba? Magpapalit ka na lang? Akin na yung nadumihan mong damit mo. Lalaban ko na lang sa bahay. Natawa ng mahina ang lalaking ito. Hindi ka talaga magpatalo miss. Ibang klase ka rin. O siya, para matapos na to at makapamili ka na rin, tara sa parking lot. Doon ko ibibigyan damit ko. Ngiting tagumpay naman si Mia. Nahiya talaga siya sa ginawa niya sa lalaki. Hindi kasi siya nakatingin kanina, kaya kasalanan talaga niya. Tsaka mukhang hindi man masama ang lalaking to at ang gaan nga ng pakiramdam niya dito. Nang makarating sa parking lot ay dumiretso sa loob ng kotse yung lalaki at nagpalit ng damit. Agad din itong lumabas ng kotse habang nakangiti sa kanya. Here! Inabot nito ang damit sa dalaga. Nakangiting tinanggap naman ito ni Mia at inilagay sa bag na dala. Pag nalaban ko na to kuya, ibabalik ko to sa'yo. Nga pala, pwede ko bang makuha number mo? Para pag okay na yung damit mo, ite-text kita o tatawagan na lang kita. Alright miss, no problem. Inabot ni Mia ang phone sa lalaki. Matapos malagyan ng lalaki ang number, ay binalik niya ito sa dalaga. Thank you, sorry talaga ha. Ite-text na lang kita pag okay na tong damit mo. Tingnan ni Mia ang phone niya para isipsan ang number ni kuya. Kaso napakunot siya nang walang pangalan ang nakalagay dito. Number lang talaga. Ano ba yun? Hindi ba lang nilagay ang name niya? Nito sa isipan. Kuya? Anong name mo? Para ilagay ko dito. Naiilang na saad niya. Winigayway pa niya ang sariling telepono. Oh sorry, nakalimutan kong ilagay. Anyway, I'm Aaron Garcia. Nilahad ito ang kamay. Nakangiting inabot ni Mia ang kamay nito at nagsikisan sila. Ay Mia. Mia Montemayor. Oh, Montemayor? What coincidence. Kapilido mo palang kaibigan ko. Ngumiti naman ako. Talaga? Oo. O siya, okay na siguro? Pwede ka nang mamili miss. Anong oras na? Baka gabihin ka. Nanlaki naman ang mata niya. Chinik nito ang oras at oo nga, gabi na masyado.
Hala, oo nga. Sorry talaga Aaron ah. Text na lang kita pag okay na yung damit mo. Alright Mia, hintayin ko ang text mo. Habol na sigaw ni Aaron. Nilingon niya ang lalaki at kumaway sa kanya. Nagbadali na siya dahil baka gabihin nga siya. Malalagot siya kay Gabriel pag hindi siya naabutan sa bahay. Habang si Aaron ay pinagmasdan lang si Mia habang nagmamalit o maglakad pabalik sa supermarket. Ibang klaseng babae. Nakakatuwa siya. Sana magkita ulit kaming dalawa. Nang mawala na sa paningin, ay nagpapa siya na pumasok sa kotse at umalis na. Kanina pa siya inihintay ng mga barkada niya. Hingal na hingal nila pag ni Mia ang mga pinamili sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan nito ang oras. Gosh, 4:55 PM na. Kailangan ko na mag-ready ng dinner namin. Mamaya ko na ayusin ang mga pinamili ko. Mabilis kumilos si Mia. Kinuha agad niya ang rice cooker para magsaing na. Ang lulutuin lang muna niya ay ulam ay adobong manok para mabilisan lang. Baka dumating na kasi ang kanyang asawa. Matapos mailuto ang kanilang dinner, ay inumpisan niyang ayusin ang kanyang mga pinamili. Baka maabutan pa ng asawa ang ganitong itsura at magalit naman ito. Habang nilalabas ang gulay na binili, ay napatingin sa bag at naalala ang damit na lalaban niya. Oo nga pala, yung damit ni Aaron, lalaban ko pa pala. Mabilis ang hinugasan ng mga gulay bago ilagay sa rep. Tinapos niya muna ang dapat gawin bago bumaling sa bag niya at kinuha ang damit. Sana mawala ang dumi nito para hindi ako mapaya kay Aaron. Ang lakas pa ng loob kong sabihin na lalaban ko na lang. Pumunta siya sa likod bahay para kunin ang maliit na planggana. Nilagay niya ang damit at bumalik sa kusina. Sa lababo lang niya lalaban para kung sakaling dumating ang asawa niya ay maririnig niya agad. Yung sabon pa pala, ano ba yan? Naiiritan siya bumalik sa likod bahay para kunin ang sabong panlaba. At pagbalik ay sinimulan niya itong labhan. Pagkatapos niya dito ay inayos niya ang lamesa. Muli niyang tinignan ang oras at 6:38 na. Pauwi na ang asawa niya. At hindi nga siya nagkamali, ilang minuto lang ang nakalipas ay narinig niya ang busina ng kotse nito sa labasan. Mabilis na lumabas ng bahay para buksan ang malaking gate. Pumasok ang kotse ng asawa niya at muli niyang isinara ang gate at nakangiti siyang lumapit dito. Sakto ang dating mo, Gabriel. Nakapagluto na ako ng hapunan. Tara, kumain na tayo. Tiningnan lang siya saglit ni Gabriel tapos naglakad na ito papasok sa mansyon. Naiwan siya mag-isa sa labas at nagkibit balikat na lang siya at sumunod sa asawa. Sanay na siya sa ganung reaksyon nito. Nakita niyang naupo ito sa may sala habang hinuhubad ang necktie nito. Sumunod ay humuko ito para hubarin ang sapatos. Kumilos naman agad si Mia para kunin ang tsinelas na pambahay ni Gabriel. Agad siyang lumuhod para tulungan ng asawa. Ako na. Isandal mo lang likod mo sa upuan para ma-relax ka. Hindi na umabala pa si Gabriel dahil pagod siya sa trabaho. Wala siyang oras sa singhalan o magalit sa babaeng kaharap. Pinagbasdan lang niya ang ginagawa nito. Hinubad ni Mia ang sapatos ni Gabriel at ang medyas nito. Bago ibaba ay hinilit-hilit na muna ito. Nakangiti siyang tumingin sa asawa at nakita na nakapikit ito. Mukhang nagugustuhan ang kanyang ginagawa. Nang matapos sulutin ang paa ng asawa ay kinuha niya ang sapatos para itabi na. Muli siyang bumalik sa asawa na nakasandal pa rin sa upuan at nakapikit na ang mga mata. Kahit nagdadalawang isip ay lumapit sa likod nito para hilutin ang balikan nito. Napapitlag si Gabriel nang maramdaman niya ang kamay ng asawa niya sa kanyang balikat. Imumulat na sa niya ang mata at pagsasabihin nito na alisin iyon. Kaso naramdaman niya ang marahang hilot nito sa balikat niya.
Masarap iyon. Kaya pinilang niya na manahimik na lang. Ang dami niyang ginawa sa opisina at kailangan niya ang hilot na ganito para ma-relax naman. Napapangiti si Mia habang minamasahe ang balikat ng asawa. Buti na lang ay hindi ito nagalit. Akala niya ay sisingala naman siya. Makalipas ang ilang minuto ay dumilit na si Gabriel at tumayo na. Nagulat naman si Mia. Gabriel, kumain na tayo para makapagpahinga na. Naglakad patungo sa kusina si Gabriel at maghuhugas muna ito ng kamay bago maupo sa pagkainan. Tumango-tango si Mia kahit hindi nakita ni Gabriel. Dumiretso lang siya sa lamesa para i-check kung may kulang pa ba sa mga hinandaan niya. Kumpleto naman na lahat. Iuurong na sa niyang upuan para maupo nang biglang dumagundong ang boses ni Gabriel galing sa kusina. Mia! Halos atakin siya sa puso nang sumigaw ito. Umusbong ang kaba sa dibdib niya. Naabutan niya ito na nakaharap sa lababo. Nang maramdaman ang presensya niya, ay dahan-dahan ito lumingon sa kanya at salubong na salubong ang kilay at kitang-kita na galit ito. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Mia na makita ang nakakatakot na itsura ng asawa. Who is the fucking owner of this fucking t-shirt, Mia? Dinuduro-duro pa ito ni Gabriel. Kitang-kita maugat nito sa kanyang liig. Halos mawala ng kulay ang mukha ni Mia. Akma siya magsasalita nang kinuha ni Gabriel ang damit at hinagis papunta sa gawing niya. Ano to, Mia? Wala naman akong ganun damit ah. Ano? Nagdadala kang lalaki dito? Habang wala ako, may pinapupunta kang lalaki? At talagang iniwan pa dito ang damit niya? No. Mali ka na inisig, Gabriel. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Kitang-kita ng ebidensya. Ang kapal din naman ng mukha mo magdalang lalaki dito. Sa mismong pamamahay ko pa. Habang nasa trabaho pala ako, nakikipagkita ka sa lalaki mo? Wala akong pinapunta dito, Gabriel. Wala akong lalaki. Makinig ka naman sa akin. From now on, Mia, hindi ka nalalabas ng bahay. Naiintindihan mo ba? Makakalabas ka lang kapag kasama ako o si Jenny at ang mga magulang natin dalawa. Manahimik ka dito sa bahay. Ipapautos ko sa ibang katulong ang pag-grocery. Para naman pinagbagsakan ng langit at lupa si Mia dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Hanggang kailan ka maging ganito, Gabriel? Kailan mo makikita ang halaga ko? Ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Hindi talaga matatapos ang gabing hindi ako nasisigawan o nasisermonan. Pero iba ngayon. Kanina lang iansay ako dahil naasikaso kita nang hindi mo ko sinisigawan. Sobra ka na, Gabriel. Sobra ka na. Sobra mo na ako nasasaktan. Mia? Mia? Open this door. Dahan-dahang tumayo si Mia sa hinigaan. Sinilip niyang oras sa wall clock na malapit sa pinto at 12 AM na. Anong kailangan ni Gabriel ng ganitong oras? Bumaba siya sa kama at tinungo ang pinto at binuksan ito. Bumungad sa kanyang asawa na nakakunot noo. Here. Wear this tomorrow night. May pupuntahan tayong party. Kailangan exact 6 PM ay ready ka na, okay? Kahit naguguluhan, ay tinanggap niya ang isang sosyaling large paper bag na dala nito. Make sure na maayos ang itsura mo bukas. Ayokong mapaya sa mga tao. Sige na, Mia. Bumalik ka na ulit sa pagtulog mo. Tumango na lang siya at sinarado ang pinto. Walang gana siyang bumalik sa kama niya at naupo muna. Nilapag sa tabi ang paper bag na bigay ng asawa. Napabutong hinilamang ito bago siya humiga at tumitig sa kisame. Hindi ganito ang buhay niyang inaasahan nang kasama si Gabriel. Pero naniniwala pa rin siya na darating ang araw
ay makikita nito ang halaga niya.